Sa gilid ng isang maliit na bayan, nakatago sa gitna ng gubat, nakatayo ang isang lumang, abandonadong bahay. Sa loob ng mga dekada, ito ay pinabayaan na mabulok. Ang mga bintana nito ay nabasag at ang pintura ay natutuklap. Sinasabi ng mga lokal na alamat na ito ay sinumpa at walang sino man ang naglakas loob na lumapit dito pagkatapos ng dilim. Isang gabi, isang grupo ng mga mapaghimagsik na kaibigan, si Sarah, Mark at Jenna, ang nagpasya na tuklasin ang bahay. Narinig na nila ang mga kwento, syempre, ngunit itinakwil nila ang mga ito bilang simpleng pamahiin. Nakapaghanda ng mga flashlight at kamera para sa ebidensya, pumasok sila sa bahay bago magtakip silim. Ang hangin sa loob ay may amoy ng lumang kahoy at ang mga sahig ay umuungol sa ilalim ng kanilang bigat. Habang sila'y naglalakad sa mga madilim na silid, napansin nila ang mga kakaibang marka sa mga pader, mga simbolo na tila isinulat ng minamadali. Ang atmosfera ay lalong naging nakabibinging, ngunit nagpatuloy sila, ang kanilang pagkamausisa ay higit na nangingibabaw sa kanilang pangamba. Nakapasok sila sa isang silid sa likod ng bahay na tila iba sa mga iba. Mas malamig at tila sumasayaw ang mga anino sa mga sulok. Sa gitna ng silid ay isang lumang salamin na natatakpan ng alikabok. Habang papalapit sila, napansin ni Sarah ang isang kakaiba. Ang refleksyon ay hindi ganap na tumutugma sa silid. Ipinakita ng salamin ng silid kung paano ito maaaring tumingin maraming taon na ang nakalipas, maayos at maliwanag, ngunit may isang kapansin-pansing pagkakaiba, isang figura na nakatayo sa sulok, bahagyang hindi nakikita. Si Jenna, na puno ng kuryosidad, ay umabot upang hawakan ang salamin. Nang dumampi ang kanyang mga daliri sa ibabaw, biglang bumaba ang temperatura sa silid. Luminga sina Sarah at Mark upang makita ang figura sa refleksyon ng salamin na humakbang palapit. Lumiko sila upang harapin ang silid, ngunit wala ni isa roon. Isang malamig na panginginig ang dumaloy sa kanilang mga gulugod. Sinubukan ni Mark na pagtawanan ito, ngunit nanginginig ang kanyang boses. "Umalis na tayo dito," sabi niya. Ang tono ay mas seryoso kaysa sa kanyang nais. Mabilis silang umalis sa silid. Ngunit habang sila'y nagbabalik, tila nabuhay ang bahay. Pumigat ang hangin, at tila sinundan ng mga umuugong na sahig ang bawat hakbang nila. Pagdating nila sa harap ng pinto, ito ay biglang sumara ng may malakas na tunog. Sinubukan nilang buksan ito, pero hindi ito gumalaw. Pumasok ang takot. Nagtanong sila kung paano makakalabas, ngunit tila kumilos ang bahay, nagbabago ang ayos nito, na para bang ito'y may buhay. Sa kanilang masigasig na paghahanap ng labasan, muling napadpad sila sa silid na may salamin. Sa pagkakataong ito, ang figura ay nakatayo mismo sa likuran nila. Isang babae, ang kanyang mukha ay maputla at walang laman. Ang kanyang mga mata ay mga walang laman na puwang. Inabot niya ang isang kamay at isang nagyeyelong lamig ang pumuno sa silid. Si Sarah, sa estado ng takot, ay hinablot ang salamin at itinapon ito sa pader. Ang salamin ay nagbasag sa 1,000 piraso at ang anyo ng babae ay naglaho na may nakabibinging sigaw. Biglang bumukas ang pinto ng bahay at tumakas ang mga kaibigan sa gabi. Hindi na nila kailanman pinag-usapan ang gabing iyon, ngunit pareho silang nagkaroon ng nakakabahalang panaginip sa loob ng ilang linggo. Ang salamin sa bahay na nagpapakita ng kanilang mga refleksyon kung sino sila. Nakatagilid magpakailanman sa nakaraan, na may malamig na kamay ng babae na umaabot sa kanila. Hanggang ngayon, ang lumang bahay ay nakatayo na abandonado. Ang mga lihim nito ay nakabaon sa mga anino. May ilan na nagsasabi na ang mga piraso ng salamin ay nakakalat pa rin sa loob at kung makikinig ka ng mabuti, maaari mong marinig ang mahihinang alingaw-ngaw ng sigaw ng isang babae habang siya'y umaabot mula sa kabila